Ang Naachayar ay isang Indian thriller action movie na ipinalabas noong 2018. Tungkol ito sa pag-iimbestiga ng pulis sa kaso ng nabuntis na menor de edad. Nagsimula ang pelikula habang papunta sa presinto ng pulisya sina Achi. Isa siyang matino pero mainitin ang ulo na pulis. Sa kanyang opisina, hinihintay siya ng isang babaeng nurse at iniulat na nakita niya sa estasyon ng tren ang babaeng buntis na hinahanap ni Achi sa hospital. Nagmadali silang pumunta sa estasyon ng tren. Pagkadating nila sa estasyon, nakita nila ang babae na isinakay ng mga kalalakihan sa isang sasakyan. Pinababa ni Achi ang nurse sa kanya hinabol ang sasakyan. Ang babaeng buntis ay si Arasi, isang menor de edad at pinaghihinalaang ginahasa. Samantala, hinahabol din ng mga kapulisan si Kathno. Siya ang pinaghihinalaang gumahasa kay Arasi at isa ring menor de edad. Nahabol ni Achi ang sasakyan at nabogbog pa ang driver bago sila tuluyang makatakas. Sa investigasyon ni Achi, nagulat siya nang aminin ni Arasi na hindi siya ginahasa, bagkus ay kagustuhan nilang dalawa ni Kathno ang nangyari. Nahuli na rin si Kathno at dinala sa presinto. Sa korte na nagkita ang dalawang menor de edad. Sa harap ni Achi ay masayang nagsesenyasan pa ang dalawa. Bakas sa mga mukha nila ang kasiyahan na makita ang isa't isa. Hindi nakapag-aral si Kathno at ulilang lubos. Ultimo tanong ng judge kung ilang taon na siya at kung sino ang mga magulang ay hindi niya alam. Sa huli, nagpasya ang judge na ipadala sa DSWD si Kathno habang nagboluntaryo si Achi na pansamantalang alagaan si Arasi na kabuwanan na ang dinadala. Pumayag ang judge nang malaman na isang doktor ang asawa ni Achi. Sa loob ng DSWD, kunwari kinuha na ng dugo si Kathno para masuri kung may nakakahawa siyang sakit. Hindi maganda ang nararanasan niya sa loob ng DSWD Center dahil binubuli siya ng ibang kabataan na nakakulong doon. Nalaman kasi nila na rape ang ikinakaso sa kanya. Minsan ay hindi na siya nakapagpigil sa pang-iinis, nilabanan niya ng suntukan ang mga bully. Nakita sila ng isang namamahala at si Kathno pa ang napag-initan. Ikinulong siya sa isang kwarto saka binogbog ng gwardya. Sa pasakit na dinanas niya, pinapalakas pa rin ni Kathno ang loob dahil sa isip ay malapit na siyang maging ama. Nang dalhan siya ng pagkain ng isang mabait na gwardya, mangiyak-iyak na nagtapat si Kathno kung bakit sila humantong sa ganoong sitwasyon. Papasok siya sa trabaho noon nang makasakay niya sa jeep si Arasi na papasok din. Nag-away pa sila dahil sa barya ni Kathno na hindi ibinigay ng babae. Doon nagsimula ang lahat, sa murang edad nila, nakakaramdam sila ng saya kapag nakikita nila ang isa't isa. Nalulungkot naman kapag nawawalay sa paningin ang isa. Isang araw na nagtitinda ng prutas si Kathno, binabato siya ni Arasi bilang paglalambing. Pinasok siya ng kasintahan sa bahay na kanyang pinapasukan bilang katulong at doon nakalimot ang dalawa. Nagawang sukati ni Kathno kung gaano kalalim si Arasi. Nagsisiman sila pagkatapos ay huli na. Nagbunga pa ang kanilang kapusukan. Sa kasalukuyan, nanganak na si Arasi ng isang batang lalaki. Dinalaw naman ni Police Inspector Mona si Kathno, idinaan niya ang damit na padala ng lola at binantaan ang gwardyang bumagbog kay Kathno na huwag uulitin ang ginawa. Paalis na siya nang ibalita niyang nanganak na si Arasi. Sa bikma na gustong makita ang anak ay sinabihan siya ni Monas na hintayin na maayos ang kaso niya. Gamit ang dugong nakuha kay Kathno sa DSWD ay tumawag ang hospital kay Achi at iniulat na ang DNA ng bata at ni Kathno ay hindi magkatugma. Ibig sabihin, hindi si Kathno ang ama ng bata. Ipinagtaka ni Achi ang nalaman. Kinausap niya si Arasi, tinanong niya kung may mga araw na nagkahiwalay sila ni Kathno. Ayon sa salaysay ng babae, ayaw nang magtinda ni Kathno ng prutas kaya sumama ito sa catering services na malayo sa lugar nila. Noong matapos ang kontrata ni Kathno sa trabaho, hindi ibinigay ng boss nila ang kanyang sahod at iniwanan pa si Kathno na walang kapera-pera. Sa layo na 5 oras kung sasakyan ang gamit, sinimula ni Kathno ang maglakad pa uwi. Noong nalaman ni Arasi ang nangyari kay Kathno, pinuntahan niya sa lugar kung saan naiwan ang kasintahan. Sa kasamaang palad, kahit siya ay naligaw na rin. Nagpalakad-lakad lang si Arasi hanggang sa makita siya ng boss ni Kathno sa kalsada at isinakay. Sa pag-aakalang ang boss ni Kathno ang nagsamantala kay Arasi, ipinahuli siya at tinorture ni Achi. Dumating sa presinto ang lola ni Kathno at sinabing mabuting tao ang boss ng apo niya. Siya ang nagsabi na huwag ibigay ang sahod ni Kathno dahil baka magastos lang nito kaya sa kanya ibinibigay para maipon.
Siya pa ang nagbalik kay Arasi ng matiwasay. Natigilan man sina Achi sa narinig, bogbog sarado na ang tao. Sinabi ni Mona sa kanya na imbestigahang mabuti si Arasi, baka isa lang siyang pokpok na gusto lamang ipaako kay Kathno ang anak niya. Kinausap ni Naachi si Arasi, tinanong niya kung may ibang naging boyfriend o nasubukang nakipag-outing o sumama sa mga inuman. Umiiyak at sumumpa si Arasi sa bata na wala siyang ibang nakasalamuhan na lalaki maliban kay Kathno. Pinatahan siya ng pulis sa pag-iyak sa kanya, kinuha na ng litrato ang batang ginang. Ipinagtapat naman ni Mona sa ama ni Arasi na hindi si Kathno ang ama ng apo niya. Nanindigan ng ama na si Kathno lamang ang naging boyfriend ni Arasi at alam ng lahat sa kanilang lugar. Nalaman niyang buntis si Arasi nang minsang mahilo at dinala niya sa hospital. Dahil hindi niya nakayanin ang nalaman, tinawagan niya si Perumal na kanyang manugang. Ayon sa matanda, siya ang taga-desisyon kung ano ang ginagawa ng pamilya nila. Dumating sa hospital si Perumal at sinampal si Arasi. Nakita ito ng isang babae at sinabihang hayaan na ang bata. Ayon sa babae, may kilala siyang manghihilot na pwedeng maglaglag ng buntis. Pinauwi ni Mones ang ama ni Arasi at ipinahuli naman sina Perumal. Sa presinto, habang nakaupo si Perumal, naririnig niya ang iyak at sigaw ng babae na tino-torture ni Naachi sa kabilang kwarto. Nang makita ni Perumal na si Naachi ang lumabas, nakilala niya ang pulis na siyang bumagbog sa kanila noon. Alam niyang matapang at malupit na pulis ang babae. Sinabi ni Naachi na ibitin siya ng patiwarik kaya todo ang pagmamakaawa niya. Pinapaamin si Perumal na siya ang gumahasa kay Arasi pero sinasabi niyang si Kathno ang may gawa. Sumabad si Mones at nagpaalam kay Naachi na mag-uusap sila ng sarilinan ni Perumal. Sinabi ni Mones na idinidiin siya ni Naachi sa kaso pero ang katotohanan ay gusto lang siyang perahan ng kanilang hepe. Sinabi pa na pwede niyang ayusin ang lahat sa halagang ₱250,000. Sinabi ni Perumal na 300,000 ang makakaya niyang ibigay pero hihiramin pa niya sa kaibigan niyang doktor. Wala siyang malay na pinasasakay lamang siya ng mga pulis. Noong nagpunta si Perumal sa kaibigan niyang doktor, nakasunod na sa kanya ang police agent. Sinabi ni Perumal sa doktor na kinokotongan siya ng mga pulis kaya hihiram siya ng 300,000. Sinisi pa ni Perumal ang doktor na dapat nilaglag talaga nila ang dinadala ni Arasi. Magbibigay siya ng pera pero huwag siyang babanggitan sa mga pulis ang sagot ng doktor. Sinabi ni Perumal na mabait naman nakausap ang pulis dahil iniligtas pa siya sa malupit nilang hepe. Habang nagjo-jogging ang doktor, sinabayan siya ng mga undercover na mga pulis at hinuli. Sa nakalap na impormasyon ni Naachi, isa siyang peking doktor. Natuto lang siyang maglaglag ng mga buntis dahil naging alalay siya ng lisensyadong doktor noon. Ipinakita ng pulis ang litrato ni Arasi pero sabi ng Dr. Wakwak na hindi niya kilala. Binalaan siya ng pulis na kakasuhan pero sumagot ang doktor na huwag silang magmalinis at pare-pareho lang silang nababayaran. Uminit ang ulo ni Naachi sa narinig at ibinalibag ang lamesa kay Dr. Wakwak saka siya pinagpapalo. Nagtapat ang doktor. Isang araw, dala siguro ng kapaguran ay nawala ng malay si Arasi sa bahay ng amo. Doon na siya pinagsamantalahan ng lalaking amo niya. Tinawag niya ang doktor at nag-usap sila. Sinabi niyang baka mabuntis ang bata, magkakaproblema pa siya. Sumagot ang doktor na siya ang bahala, kung mabuntis man, ilaglag niya. Maghintay lang sila ng konting panahon. Dahil umiral ang pagkaganid nila sa pera, ayaw nilang ilaglag ang dinadala ni Arasi. Ang plano nila ay gagamitin na lamang na pang-blackmail sa amo ang bata. Mas malaking pera pa ang makukuha nila sa amo. Pinuntahan ni Naachi at Mones ang amo. Nagalit ito sa akusasyon ng mga pulis at sinabing isusumbong niya sila sa kanilang mga opisyal. Ipinagmalaki pa niya na hindi siya kayang takutin o makasuhan ng mga pulis dahil sa impluwensya niya. Walang nagawa ang mga pulis kundi bahagang buntot na umalis na lamang. Nakatanggap nga ng tawag si Naachi na pinapareport siya ng isang mataas na opisyal niya. Sa harap ng babaeng opisyal, nangatwiran man si Naachi ay pinagalitan pa ng opisyal. Sinabihan siyang makisama sa sistema. Dapat niyang intindihin ang kasabihan na, kapag dumaan ang elepante, hindi maiiwasan na may mga langgam na matatapakan. Ganon ang mga may kapangyarihan at nataon na mga langgam sina Kathno at Arasi. Ang kinahantungan, masususpendi pa si Naachi ng kinabukasan. Paglabas niya sa opisina ng opisyal, nakasalubong niya ang kapatid ng amo. Nag-aalok siya ng suhol para kalimutan na ang lahat.
Katulad ng opisyal niya na tumanggap na ng suhol. Sa galit ni Naachi, sinampal niya ang kapatid ng amo. Pinayuhan siya ni Munes, pagsuspendido na siya. Wala nang magtatanggol kina Kathno at Arasi. Ang bagsak nun, lalabas na magkatugma ang resulta ng DNA at masasarado na ang kaso. Tanggapin na lamang niya ang inaalok na pera ng amo at ibigay sa kanila. Sa ganun, nakagawa pa siya ng tama. Napaisip si Naachi sa sinabi ni Munes saka siya umalis. Kinagabihan, malalim ang tinatakbo ng isip ni Naachi. Sinulyapan niya ang natutulog na mag-inang Arasi saka lumabas. Sinabihan siya ng asawa na sabihin kay Arasi ang katotohanang hindi si Kathno ang ama ng anak niya. Hindi siya sinagot ng pulis at umalis ng bahay. Sinugod niya ang amo ni Arasi na nagpapamasahe. Kahit maraming nakakakita sa kanya ay kinaladkad niya ang amo kasabay ng pambubugbog. Ibinubuhos niya sa amo ang galit. Sampal at sipa ang inabot niya sa pulis. Dinala ni Naachi sa isang bakanteng lote ang amo. Doon ay iginapos niya sa isang kahoy. Gamit ang isang blade ay tinanggalan niya ng ari ang amo. Walang kasing sakit na hiyaw ang daing ng amo pero ginawa ni Naachi ang alam niyang tama. Dumating naman ang mga pulis pero huli na. Kinabukasan, sa opisina ng direktor ng pulisya, pinag-uusapan kung ano ang gagawin kay Naachi. Pinanindigan ng opisyal niyang babae na isuspende siya. Sinabi ng direktor na ang pinakamabigat na parusa na maaring igawad sa kanya ay ilipat ng destino. Pinalabas pa nila ang babaeng hepe ni Naachi. Aprobado ang direktor sa ginawa niya, dangan nga lamang at may nasaktan kaya kailangan siyang mailipat. Sinabi pa ng direktor na may isang lugar na uso ang patayan at karahasan. Doon siya nababagay kaya doon din siya ililipat. Lumabas si Naachi sa opisina ng direktor at sinabihan niya ang kanyang opisyal na minsan, kung papasok ang pulang langgam sa tainga ng elepante ay mamamatay din ang elepante. Bago niya iniwan ang opisyal ay sinabi pa niyang iiwasan siya at baka ibitin niya din ang patiwarik. Pinuntahan ni Naachi, ang asawa niya at si Arasi sa DSWD si Kathno. Sinabi ng asawa ni Naachi na sasabihin niya kay Kathno ang katotohanan, si Naachi naman ang magsasabi kay Arasi na walang alam sa totoong nangyari. Sa kulungan, todo iyak si Kathno sa nalaman. Naaawa man ang asawa ni Naachi at ang gwardya, wala silang magagawa. Umiiyak na sinisi ni Kathno si Naachi, hindi niya dapat pang sinabi ang katotohanan dahil inosente naman si Arasi at wala siyang malay sa nangyari. Humanga ang pulis sa kanya, larawan siya ng isang dakilang nagmamahal. Sinabihan siya ni Naachi na manahimik na, ipinagtapat niyang wala siyang sinabi kay Arasi. Mananatiling sekreto na lamang nila iyon. Ikinatuwa na din ni Kathno ang sinabi ni Naachi saka nag-iiyak na kinarga ang sanggol na anak. Nagtatapos ang pelikula habang sakay ng bus ang munting pamilya na masayang masaya.